Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, na kami muli ay binigyan mo ng pagkakataon na magkatipon-tipon upang ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan na pinagkakaroon mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po sapagkat hindi mo kami pinabayaan, Lord, kahit nagdaan ng bagyo, Panginoon. Nariyan ka para kami ay patuloy na pangalagaan. Maraming salamat po, O Lord. O Lord, linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, O Lord. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkakamali. Tulungan mo po kami na magkaroon kami ng puso na handang tumanggap sa iyong mga salita, O Lord, na maibigay namin ang aming pusong dalisay at tunay na pagmamahal sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan ngayon. Samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain ito, O Lord. At patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa na ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na magkakaroon ng tagumpay sa aming mga buhay, Lord. Magagamit namin at maisasabuhay namin ang aral na aming maririnig ngayong hapon ito, Panginoon. O Lord, hinihiling po namin ang aming mag-aaral, mga ngaral, na ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, patuloy mo po siyang gamitin at palakasin, O Lord. Salamat po sa kanya sapagkat ang buhay niya ay hinilaan niya para sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang music ministry. Bless them, O Lord. Let your holy presence be with them, O Lord. Samahan mo po kami sa aming sabay-sabay na pagpupuri, pag-awit at pagsamba, Panginoon, na kami ay maging kalugod-lugod sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. At ganoon din, Lord, magpangunahan mo rin po ang mangunguna sa tithes and offerings, O Lord. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang aming buong puso, buong pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala na aming natatanggap, Panginoon. At hindi mo kami iniiwan, tinutugon mo ang lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan, O Lord, at napagtatagumpayan namin, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay. Dahil yan sa iyo, Panginoon. At patuloy mo pong palakasin ang bawat isa, ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Lord God. Bless your holy name. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Let us praise the name of the Lord Most High.
the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Bless your holy name, O God. Lord, we worship you, O God. We worship your holy name, O God. When the music fades, all is stripped away, and we simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song and it's not what you have required. You search much deeper within to awake things up here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. In the endless world, King of endless world, no one knew his friends, how much you deserve. Though we and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. Search me
more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. 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 More than a song. You're looking into my heart. Into my heart. Looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Come back. I'm going back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm going back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Oh, God. And renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me, create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Renew the right spirit within me. Renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. And renew the right spirit within me. And renew the right spirit within me. Bless your holy name, for God is the most high. Holy heights and praise and honor only be unto you, O God, Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat sa presensya ng ating Panginoon. Nag-uumapaw na biyaya, habag, awa, kabutihan, pag-ibig sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang presensya ng Panginoon. Ang mga palakpak, awitin at papuri na yan, hindi dapat sa tao binibigay. Isang pinapalakpakan pa natin ay bawang mga tao na may mga sariling hangarin. Pero nagagalak ang Panginoon dahil may mga iilan pa rin sa mga tao sa buong mundo na nakikita niya na umaawit sa Kanya at bibigay kaluwalhatian sa dapat kung sinong tumanggap. Yun ang ating Panginoon. Amen. At bago tayo magsimula
simula ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay kung si Pastora ay nagpapatestimony, ay ako naman I want you to get a partner, tapos magpe-pray ka, tatawin mo yung mga prayer request niya at ipapanalangin mo siya. So, pili ka ng isang partner mo ngayon at tanongin mo siya ng prayer request niya. Si tatay, kay tatay ka na lang tayo. So, tanongin mo siya prayer request at magpe-pray po kayo. Sige. Sa mga online, kung ano po yung prayer request nyo, make us know or let us know po lang kung ano yung prayer request nyo. Sige tayo, lapitan nyo. Ano yung panalangin para Si ano si Jay? Dito ka na sa ano? May isama ka na lang. Pati pastor ka na rin. At na tayo dito.
sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan at pagsasalusaluhan. Sumo kami ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Wala po ang bawat kapatiran, sama-sama namin online. Salamat, Holy Spirit, for your anointing prepared for us, a special moment with you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Diba kapag may mga nababahagingan natin ng ating mga pinag-aralan? Amen. Masarap lang din no, na merong kasama tayong manalangin sa lugar na ito. At hindi natin mararanasan yan sa ibang lugar, di ba? Sa mall, sa kapitbahay. Siyempre sa church lang natin mararanasan yan. Yung ilalabas mo talaga yung tunay na nararamdaman mo. At sa mga kapatid mo yan sa pananampalataya, may experience. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral patungkol sa pagiging tagasunod ng aming Panginoon. At ito'y sinulat sa Matthew chapter 5 at iniisa-isa natin yung ilan na katuruan ng Panginoon kung paano ikaw at ako, Kristiyano o mga tagasunod ni Jesus, ay nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya kung ano yung nakikita nila sa atin. So basahin natin muna ang ating teksto. Ito ay nasa Matthew chapter 5, verse 33 to 37. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa sa pangalan ng Panginoon, kailangan tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag din yung sasabihin, saksi ko ang langit, dahil naroon ang trono ng Diyos. O saksi ko ang lupa, dahil ito ang tungtungan ng kanyang paa. At huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag din ninyong sasabihin, kahit mamatay pa ako. Dahil di isang buhok mo ay hindi mo kayang paputihin o paitinin. Sabihin mo na lang kung oo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing niyan sa judgment. So, yan po ang ating pag-aaralan, salita ng Diyos na buhay. At sa pag-aaral natin na ito, ma-appreciate natin na hindi lang ito tungkol na huwag ka magpa-promise tapos hindi mo tutuparin. May malalim na, may mahalagang mensayang Panginoon. Kung bakit sa dami-dami ang pwede niya ituro, isinama niya pa ito. So ating title ay Jesus Teaches About Oaths and Swearing. So ating Panginoon, nagturo siya kung paano ka mangako at sumumpa. At bilang mga tagusunod ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon, ay syempre, tayo din ay may mga katangian na dapat sumusunod sa ating mga tinunding mga responsibilidad or accountability. So sige, sa ating batas muna, para ma-apply muna natin, merong mga binabasa o sinasabi sa hukuman bago ka magbigay ng testamento. At ito ay nasa ating constitution. So basahin ko yung binabanggit doon sa korte. The standard form for a witness is, ito daw babanggitin, lalagay niya yung kamay niya sa Biblia, tama? At itataas ang kanyang ng kamay, mangangako siya. So ang tanong sa kanya, do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Ito passage na ito, mahalaga sa hukuman dahil dito ay inilalagay mo isang tao sa isang posisyon na hindi ka dapat magsinungaling. Magbibigay ka ng katotohanan at pawang katotohanan lang. Kung isipin mo parang redundant siya. No? Do you solemnly swear to tell the truth? Kung sabi ko ba ng totoo, ang buong katotohanan at wala lang iba maliban sa katotohanan. Kasi pwede ka magsabi ng totoo pero kalahati lang. Alam ko naman kayo ay parang ano yan sa inyo, ang hearing ngayon sa Senado at Kongreso, Netflix nyo na ngayon yan. Di ba, naiinis tayo? Ano naman po, sino naman nagsasabi ng totoo? Lahat na lang ay
hindi mo na alam eh. Siguro may sinabi totoo, kalahati lang, di ba? Pag nagsabi kasi ng puro kasinungalingan, mahuhuli mo eh. Pero kung kakalimutan mo ng yung katotohanan ng kasinungalingan, pwedeng maniwala. Pero ang hinihingi ng ating kahit batas ng Pilipinas, kapag ikaw ay manunumpa o magbibigay ng testamento, dapat katotohanan lang, buong katotohanan, at wala nang iba maliban lang sa katotohanan. Ngayon, mga kapatid, bakit ko po yung binabanggit? Ito ang kagandahan sa bansang Pilipinas. Our Constitution is designed after the Constitution ng Amerika talaga. Kasi nung binuo yung ating Constitution, we are guided by the American pagmamayari tayo ng Amerika. No? Actually, pinalaya na tayo, pero ginabayan nila tayong buuin yung ating mga batas sa Pilipinas. At ang batas ng Amerika o ang Constitution nila, alam niyo po ba kung saan nakasentro? Anong prinsipyo? It is centered in the principle of the Bible. Kaya, ang Pilipinas natin, di ba natin na kikita na totally pinoprotektahan ng Diyos ang ating bansa. Pero yung constitution natin na saligang batas o pundasyon na kung bakit yung mga masasama hindi makagawa ng malaya ng kasamaan ay dahil meron mga batas na nakasentro sa mga prinsipyo ng Bible. Kaya yung mga masasama, although minsan makakapal ang mukha nila, pero hindi sila makapag-all out ng masama kasi nga merong batas. At ang batas na yan ay inspired in the truth of the Bible. At kung iisipin natin dito sa binasa ko na ito, na kahit pa paano mapapayapa tayo na may mga batas sa Pilipinas na hindi ka pwedeng basta-basta magsinungaling. Dahil kapag ikaw ay nagsisinungaling at hindi ka tumutupad, ay may mga parusa yan, kaya nga batas, diba? Pag batas, hindi mo sinunod, may kaparusahan dyan. So, ganyan kaganda yung itinuro ng ating Panginoong Jesus. Na kapag tayo ay nanunumpa, kaya wag mo nang idamay pa, yung mga binanggit kanina, di ba? Saksi ko lang. Huwag manunumpa ka, pero hindi mo naman tutumpin. Sa pag-aaral natin na ito, ang katotohanan o katapatan, pati ang commitment ay halos magkakapatid yan. Magkakamukha din. At sa pag-aaral natin na ito, dito natin ma-realize na ang pagiging tapat ay it's a choice. Hindi yan usa na ay, naging tapat ako. Hindi, it's intentional ang pagiging tapat o pagsasabi ng totoo. And of course, we will realize sa salita ng Panginoon na ang Diyos ay tapat at totoo. So sa binasa natin po na salita ay may mga paalala ang ating Panginoon kapag ikaw daw ay nanunumpa. Ang kagandahan ng salita ng Panginoon, God honors our wedding vows. Sa binasa po natin text kanina na sinabi ng Diyos, kapag ikaw ay nanunumpa, siguraduhin mo, tutuparin mo, huwag mong gagamitin ng Diyos, huwag gagamitin ng langit, maging ang Jerusalem, maging yung buhay mo, huwag mong gagamitin. Pero, ang sabi ng Panginoon, hindi naman niya sinasabi huwag ka manunumpa. Ang sinasabi niya, tinuturuan niya tayo na kapag nanumpa ka, tuparin mo. At bago niya sabihin yung text na yan, may binanggit ang Panginoon sa Matthew chapter 5, may pinapatungkulan siya, bakit pinapahal o tinuturuan tayo ng Diyos manumpa. In the earlier verse ng text na yan, ang pinapatungkulan talaga ay patungkol sa pag-asawa. That God hates divorce. Ayun yung text to nun eh. Una, binanggit muna ng Panginoon diyan na huwag kang mga malunya. Huwag kang magkakaroon ng kabit. Ayun yung mas madaling maintindihan, di ba? Huwag kang, pag may asawa ka na, ay doon ka lang sa iyong asawa. Dahil, bakit sinabi ng Panginoon pagkatapos, sinabi niya ito? Kasi nanumpa ka sa Diyos, at pag nanumpa ka, tutuparin mo. And sa, basahin natin, ni Malakias chapter 2. Ito pa ang inyong ginagawa. Iyak kayo ng iyak sa altar ng Panginoon dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi siya nalulugod sa mga iyon. Itinatanong ninyo kung bakit, sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa ng inyong pinakasalan ng inyong kabataan.
Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Hindi ba't pag pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niya magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong unang kabataan, noong inyong kabataan, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa kanya, sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. So sa pag-aaral natin na ito, kaya sinabi ng Panginoon na hindi niya gusto na kapag nanumpa kayo, hindi niyo sinusunod kasi meron siyang dinisenyo na sumpaan na itinuro niya sa atin. Kapag isang araw ay gusto mo na magkaroon ng pamilya, eh manunumpa ka. At sa sumpaan niyo na ito, ay dapat itong tuparin ninyo till death us part. At maging magandang paalala sa atin ito na ang Diyos ay hindi nalulugod sa hindi magandang relasyon ng mag-asawa. Kasi in the first place, yung asawa natin, anak din ng Diyos yan. Di ba may mga anak kayo? Pag nakita niyo yung anak niyo, sinasaktan ng iba. Di ba mga galit kayo? Kasi anak niyo yun eh. So kung yung asawa mo ay isang anak ng Diyos at sinasaktan mo o hindi mo ginagawa na mabuti, nagagalit yung kanyang ama na nasa langit. At tayo mga ipinag-isa ng Panginoon sa mga mag-asawa dyan. Iisa na kayo. Literal sa katawan at sa Espiritu. Dito, ito yung isa sa mga cry ng propeta bago magtapos ang Old Testament, makisinulad sa Old Testament, may pinaalala siya. Kayo, kahit anong handog nyo sa Panginoon, kahit umiyak pa kayo ng umiyak, hindi papakinggan ng Diyos ang dalangin ninyo. Dahil, yun nga, ang inyong mga asawa ay pinagmalupitan ninyo. At alam niyo po, kahit sa New Testament, sinulat din yan ni Paul, na tayo daw mga lalaki, kaya hindi daw pinapakinggan ni Lord ang aking dalangin. Kasi, hindi natin tinatrato ng maganda ang ating mga asawang babae. Hindi sa bingi ang Panginoon, sadyang hindi niya uunawain. Kasi biruin mo, binigyan ka ng isang napakagandang regalo. Ang regalo na ito ay makakasama mo habang buhay, aalagaan ka, paglulutuan ka. So ibibigay niya ang kanyang katawan sa iyo. Ang buong buhay niya, ibibigay niya. At binigay na nga, di ba? Tapos yung binigay na yun sa iyo ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate, tapos manghihingi ka pa ng isang bagay sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, kayong mga lalaki, para pakinggan ang dalangin niyo ng Panginoon, ay itrato niyo ng maayos ang inyong mga asawa, babae. At dito nga ito yung hindi na maganda ng panahon ng mga Hudyo, ng mga Israelita, na yung naging asawa nila nung kabataan pa sila, nung tumanda na ay iniwan na. Nung maganda, kiss ka ng kiss. Yeah. Nung tumanda na, parang panalangin ko hindi mangyari sa aming mag-asawa. Siyempre ngayon, may nakita nyo naman, di ba? Pugi-pugi sa akin yung asawa ko. Di ba? Pag tumanda na, di ba? Pero paalala ng Panginoon, huwag nyo kakalimutan yung sumpaan nyo nung kayo'y mga kabataan. Kasi wala mga young couples natin dito, no? So, it's an encouragement to us. At tayo mga Kristiyano, ito ang maganda sa Panginoon. He is concerned to every family, lalo na sa mag-asawa. Yun talaga yung disenyo ng Diyos. Para tayo ay hindi mag-isa, kundi may kasama sa buhay hanggang huli. At hindi matutuwa ang Panginoon at galit ang Panginoon. God hates divorce. Talagang sadyang sinabi ngayon. Ngayon, Pastor, paano yan? May mga special or exceptions, diba? May mga nangyari. Yes, nangyari naman yan. Alam niyo, I don't hate person na mga nagkaroon ng problema sa kanilang marriage. Actually, ang aki ko, nagkaroon siya ng asawa na dating kasal. At nag-decide sila na ikasal ulit. So, syempre, I don't promote yung divorce.
Kasi nga, kahit kung ang Diyos, hindi gusto ng divorce, dapat tayo ng mga Kristiyano. Pero may mga special condition. At siguro may mga malalalim na pag-aaral na yun, saka natin pag-uusapan. Pero kung meron man na dapat nating tandaan o tanggapin, first thing first, ang Diyos, hindi niya gusto ang bawat mag-asawa ay maghiwalay. Kaya palakpakan natin ang mga mag-asawa na nagpapatuloy. Ilang taon na, nagmamahalan. Congratulations sa inyo. At sa aming mga young couple ay you are an inspiration to us. So malaki yung inyong nagiging ambag. Akala lang natin na yung pag-aasawa, malaking parte na yung pag-i-stay mo sa asawa mo. Sa kabila na lahat. Pero syempre, wag lang mag-stay, di ba? Tingnan nyo, sabi ni Solomon, ito, matalinong tao to. At maraming naging asawa. Sabi niya, palagi ka sanang maging maligaya. Magpakasaya ka. So, kita mo, gusto ng Diyos. Magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa. Sa buhay mo, walang kabuluhan na ibinigay ng Diyos dito sa mundo. Sapagkat para sa iyo naman yan. Para sa pagpapagal mo rito sa mundo. So, sabi ng Diyos, ni Solomon na ginamit ng Diyos, pinakamatalino. Siyempre, dito promote ko ang ginawa ni Solomon. Sabi niya, magpakasaya ka. Maglibang-libang ka. Pero siyempre, may asawa ka. Kasama mo mag-i-enjoy ang asawa mo. So, nag-i-enjoy pa ba kayo sa marriage nyo? Silent means yes. Sabi rin sa Hebreo 13:4, dito makikita nyo gusto-gusto talaga ng Panginoon ang idea ng pag-iisa, dibdib o ng mga mag-asawa. Let marriage be held in honor among all. So, ganun kahalaga. Sabi ng salita ng Diyos, kung meron man tayong higit na papahalaga, isa sa pinaka ay ang mga mag-asawa. Dapat pagtibayin ang pagsasamahan ng mag-asawa. Kaya para sa akin, hindi kailangan natin ng divorce eh. Kailangan natin mga batas na magpapatibay ng mga mag-asawa, di ba? Dapat may batas tayo na may free trips abroad ang mag-asawa. Once a year. Hindi yung nag-iisip tayo ng batas paano mag-iiwalay ang mag-asawa o ayusin yung pag-iiwalay. Dapat, di ba? Dahil tayo mga Kristiyano, maging yung batas ng Pilipinas. It's inspired by the Word of God. Kaya nga, until now, tayo mga Kristiyano, we fight for hindi natin tinatanggap kahit pa sabihin nila Pilipinas na lang walang divorce pati Vatican. Ano naman? Pero syempre, iba-iba man tayo ng stand dyan, pero dapat huwag tayo mawawala sa prinsipyo ng Panginoon na hindi pinopromote ng Panginoon ang pag-iwalay. Ngayon, kung mangyari man yan, wala tayong magagawa, pero dapat magpatuloy lang tayo sa pag-promote ng pagsasama ng mag-asawa dahil ayaw ng Diyos na binabali natin yung ating sumpah, yung ating mga pangako, mga panunumpa. Kayo nga, pag may nangako sa inyo, naiinis kayo, di ba? Kasi dito nung sinabi, oh sis, kasi hindi tinupad, babayaran kita next week. Hindi nabayaran, hindi nagalit na. Di ba? Kung tayo, ganon, ang Diyos din, ganon. Kasi, nararamdaman ng Diyos na hindi siya ginagala kapag hindi natin tinutupad yung mga pangako na o mga panunumpa na ginagawa natin. Dahil ang Diyos hindi siya gano'n ng Panginoon. Kaya nga sinabi ko sa inyo sa pagsisimula natin, we are blessed na ang batas natin centered in the Bible principle, hindi sa Quran principle, hindi sa kung ano mang mga prinsipyo, but the Bible. Kaya itong mga nangyayari sa bansa natin, sabi nga ng PCEC ngayon, yung mga bishop of bishops sa Pilipinas, kailangan daw ang churches mag-involve na politically. Pero siyempre, hindi naman tayo mag-welga-welga dyan. Pero dapat we need to speak up against abortion, against divorce. Siyempre, dyan sa corruption na nangyayari ngayon, kailangan din natin manalangin first, involved in prayer. Number 2,
Making impulsive vows is a sin. So, yun yung binanggit din kanina. Na may mga tao na nanunumpa na hindi pinag-iisipan. Basta-basta na lang nangangako na para bang hindi ka sa Diyos nakikipag-usap. O parang dali na lang sa iyong mga ako tapos hindi mo tutuparin. Kaya nga, mahalagang part ng integrity sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil kapag tayo walang integrity, sino ba nasisira? Tayo lang ba? Ang Panginoon din. Sabihin ng mga tao, ganyan naman yung mga born again, mga hipokrito. Actually ngayon, ang atake sa mga body of Christ ngayon, hindi na politically. Spiritual attack eh. Nagugulang nga ang isip ako, bakit pinag-iinitan nila yung mga born again, tapos parang gigil na gigil ba? Parang gusto nila palbasin. O, kita nyo, pasigaw-sigaw pa kayo, kayong mga born again, hipokrito kayo eh. Lalo din, mga na-involve ngayon sa mga corruption, di ba? Sabi ko, hindi na to political political stand eh. Gusto lang talagang natutuwa yung mga tao masasama na, hindi lang kami masama, kayo masama. Pa-pray-pray pa kayo, pa-worship pa kayo mga born again. Pasigaw-sigaw pa kayo. Yung pala, magnanakaw din pala kayo. So, kailangan, ingatan natin yung ating integrity bilang mga Kristiyano. So, hindi natin alam yung totoo, di ba? Sa kabila ng lahat ng iyon. Pero makikita mo, magtataka ka, bakit gigil na gigil yung mga tao masama na pag-initan yung mga tao, I don't know, siguro gano'n lang talaga ang persecution kung nangyayari sa ating bansa. So, wag nari kayo magulat kung ma-persecute kayo. Siyempre, damay-damay na yan. Diba? Yung kumbaga, yung mga representative na mga born again sa mainstream, sa politika, kapag na-involve sa corruption yan, damay na tayo. Sabi mga born again, mga hipokrito, magnanakaw din pala. Pero no, hindi ganun tayo. Ang tunay na Kristiyano, hindi magnanakaw yan. Dahil hindi si Satanas ang ating ama. Satanas, siya yung magnanakaw. The enemy comes to steal, kill, and destroy. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo magnanakaw dahil ang ama natin sa langit, hindi nga magnanakaw, mapagbigay mga Kristiyano. Amen? Hindi tayo magnanakaw. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa pa sa pangalan ng Panginoon, kailangan tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag din niyo sasabihin, saksi ko ang langit dahil naroon ang trono ng Diyos, saksi ko ang lupa. Dahil ito ang tuntungan ng kanyang huwag din niyo sasabihin, saksi ko ang Jerusalem. Dahil ito ang lungsod ng dakilang hari at huwag din niyo sasabihin kahit mamatay pa ako. Dahil isang buhok mo ay hindi mo kaya paputihin o paitimin. Sabihin mo na lang oo, kung oo, hindi, oo, hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa diablo. Ito kasi ang hindi maganda sa panunumpa na hindi galing sa Diyos. Kumbaga parang sinasabi ko, kahit ano mangyari, itong gagawin ko na para bang ikaw na ang Diyos. Kaya nga minsan sinabi ni James, sa chapter 4, verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na dilitaw ng sandali at mawawala at pagkatapos. Dito sinabi ni Santiago o ni James na kung may gusto kang gawin, gawin mo lang. Pero sabihin mo sa kalooban ng Panginoon. Kasi may mga tao na, hindi, gagawin ko yan. Kahit pa sino kalaban ko, ito mangyayari. Kaya kasabi, kahit gamitin mo yung buhok mo sa panunumpa, di mo naman kaya paputihin yan. Di mo rin kaya maitimin. So wag mo na idamay, wag ka manunumpa na hindi matuloy. May mga bagay kasi na parang tayo ni yung Panginoon at ito mangyayari sa akin sa gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi sa chapter 5 verse 12, higit sa lahat mga kapatid, huwag kayo manumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa. Ano pa man, sabihin nyo na lang, oo, kung oo, hindi, kung hindi, para hindi kayo hakulan ng Diyos.
mundo natin, normal yan eh. Hindi ko nga alam paano nagsimula yan eh. O, promise. Saksi ko ang langit. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan sa mga matatanda. Paano po ba nagsimula yung kanyang mga ako? Hindi mo pwedeng saksi ko ang langit. Dahil ang Diyos lang nakakalam ng araw ng bukas. And lastly, kung ang Diyos ay hindi nalulugod sa ating mga panunumpa na impulsive ba, na biglaan, hindi natin pinag-isipan, at ang Diyos din naman ay ino-honor ang sumpaan ng mga mag-asawa, syempre, God also honors our vows and commitments to Him. If you make a vow to the Lord, your God, you shall not delay fulfilling it. For the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of sin. You shall be careful to do what has passed your lips. For you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. So dito, kita nyo, no, hindi naman talaga masama ng na, Lord, ito gagawin ko to. Ngayon, basta pag sinabi mo yan, tumarin natin. Kasi yun ang relationship eh. Hindi ka lang nagbanggit ng salita na ang Diyos, nag-honor yan ng ating mga binabanggit. Kaya kapag may sinabi ka, Lord, ito gagawin mo ito. Gawin mo. Gawin natin sa Panginoon. Kaya nga ako, noong anniversary ng church namin, noong last year, may mga pangyayari talaga na, Lord, na ibibigay namin, mag-asawa yung sasakyan namin, bibenta namin, yung portion na ibibigay namin sa pagpapagawa ng simbahan. Ang problema, walang bibili. Baka bibili mo kayo sasakyan. Hanggang ngayon, sabi, Lord, pangako namin yan, na hindi kami na una mag-sacrifice. Hindi namin pwede pawiin yun, nangako na kami sa Panginoon. Hindi, Lord, joke lang pala yun. Pag tayo nangako sa Panginoon, ito pa rin natin. Maliit man yan o malaki. At mag-iingat daw tayo kung ano yung lalabas sa ating mga labi. Huwag tayong basta-basta na kapag ang Diyos kausap mo, dapat ready ka, may mataas kang pag-aaral. Di ba nga, pagkausap mo, boss mo, nanginginig pa yung boses mo minsan eh. Di ba kasi may paggalang tayo, lalo na. Minsan, kapag si chairman, nakita mo, nakutal-utal ka pa. Di ba, nag-iingat ka ng mga sasabihin mo. Sila pastor, pastora, di ba, pagkausap, medyo nag-iingat tayo ng ating mga labi. Kung gano'n tayo sa tao, mas higit sa Diyos. Diba? At kung meron pa kayong mga pinangako noon sa Panginoon, hindi pa naman ulit. Ngayon, buhay pa tayo, diba? Ibig sabihin, kung nangako tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo, bumubuhay natin, ito pa rin natin. Bigay natin sa Kanya. Kasi binanggit natin yan. Siyempre, sa mga nasa ministry din, di ba? Ito, commitment yan. Na kaming mga nagsiserve sa Lord, kaming mga pastor. At kayo din, mga servants si Lord, di ba? Kapag may iniakap sa inyo na gawain at tinanggap ninyo, kailangan natin tutuparin lahat. Dahil hindi tayo sa Diyos, hindi tayo sa tao ng nangako, kundi sa Panginoon. At alam niyo naman yan, kahit hindi kayong mga magulang, nasasaktan kayo kapag ang mga anak ninyo hindi tumutupad sa pangako. At alam niyo, napapahamak sila kapag hindi sila tumutupad sa pangako. Kapag nangako ka sa Diyos, suparin mo agad ito. Agad! Kung meron kayo pa-priority, nangako ka halimbawa sa Diyos, tsaka sa tao, ang unang magtutuparin din sa Diyos. Tuparin mo, pinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag ka magkasala sa iyong pagsasalita. And I remember, may revival night noon, yun pa lang ako, siguro mga high school, 3rd year. So, nagpipray ako, nasa bonfire kami. And I'm praying, sumigaw ako, Lord! Kasi bonfire ako eh. Lord! Subukin mo ako! Sinigaw ko ng malakas. Subukin mo ako, Lord! I challenge you. Tapos maya may lumapit sa akin na
mature na sa faith. Sabi niya, natuwa naman ako. Sabi niya sa akin, bro, next time, ingat ka sa prayer mo. Kasi lahat sila, may prayer na, sumigaw ba naman ako ng malakas, nakita ako ng mga ano. Mamaya, gayahin pa naman. Lord, subukin mo ako. Alam niyo po, di ako nagulat. 1 month, di na ako nag-church. Nasubok yung pananampalataya ako. So, hindi natutuwa ang Panginoon. Diba? Kaya, hiningi mo, pagsubok na ako. Sige, yan, oh. So, sa ating mga pangako, ating mga dalangin, God honors it. Ito lang maganda sa Panginoon eh. Naririnig niya lahat. Wala siyang, basta sinabi mo sa Kanya, ino-honor niya. It touches our heart na, Lord, sino ba ako para pakinggan mo yung dalangin ko? Kahit na mga alikabok lang kami dito sa mundo. Sino ba kami para i-honor mo pa yung mga salita namin? Pero ganun ang Panginoon. Huwag mo sabihin sa pari o sa mga, syempre, lingkod ng Panginoon ito, na nasa templo na hindi mo sinasadya yung pangako sa Diyos. Di ba? Napusan ba, lalapit ka kay pastora, pinasabi mo ko sa Panginoon, hindi ko po sadya yung nabigla lang ako. Sabi ng Diyos, hindi siya matutuwa. Dahil magagalit ang Diyos, kung gagawin mo ito. At sisirain na lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Diyos. So, alalahanin mo kapatid, baka may nabanggit kang pangako sa Panginoon. Ikaw, nakalimutan mo na yun. Pero ang Diyos, hindi. Alam mo yun. Lalo na kung pangako yung kinumit mo na yun sa Panginoon, talagang buong puso mo talagang sinabi sa manalangin yun, narinig mo yun. And God will honor you. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. So ito yung sinabi sa Psalms 119 verse 30. At dito ma-realize natin, sabi ni Psalmist or si David, I've chosen the way of faithfulness. Hindi tayo perfect, no? Minsan nagkakamali tayo. Pero faithfulness po is a choice. Yung pagiging tapat natin, ang mumuhay natin ng totoo, yung pagtupad natin sa Panginoon ng ating mga pangako, it's a choice. Sa ating mga asawa, hindi ko pwede sabihin, dear, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng puso. Faithfulness is a choice. At ganoon din sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin sa Kanya, Lord, hindi ko naman sadya. Every sin na nagawa natin, it's really our choice. Hindi mo man sadya ngayon, meron tayong pagkukulang sa nakaraan. Bakit nagawa natin ngayon yan? Diba? May mga kasalanan tayo ngayon, hindi na natin sadya. Pero bakit hindi nagawa mo na hindi sinasadya? Kasi nagkulang ka siguro sa panalangin mo. Nagkulang ka sa pag-church. Nagkulang ka sa pagbabasa ng Bible. At dahil nagkulang ka noon, ngayon humarap ka sa pagsubok, at nagawa mo pagkakamali, may pagkukulang ka rin. Everything. I like it. Sinabi ni Pastor Alfred, hindi ko na nakalimutan yun. Every sin we make, it's our choice. Lagi natin yan decision. Hindi yan sa hindi mo sinasadya, lagi mo yung pinipili. At maganda yung awitin natin kanina nung pinatapos natin sa Panginoon. Lord, I'm sorry for the things I made. Tawarin mo kami, Panginoon. At ito po, dito tayo magtatapos. Ito maganda. Bakit ganun ang Panginoon? Because God is not a man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Kasi ganito ang Panginoon natin. Dahil siya tatay natin, dapat katulad tayo ng tatay natin. Ang Diyos kasi natin ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. At hindi nagbabago ang isip. Kaya napapayapa tayo eh.
Kasi, minsan, tayo, tatatarad na tayo sa asawa natin kasi minsan pabago-bago yung isip eh. Minsan, oo, biglang hindi na ngayon ah. Diba? Kaya, o kaya sa mga anak natin, ngayon ang bait. Magulat-gulat ka, next month, parang ang gulo na naman ang isip na ito. Pero ang Diyos natin, hindi nagbabago ang isip. Kaya mapapayapa ka eh. After 1 million years, kung sino siya, yung pa rin siya. Hindi nagbabago. Kung ano sinabi niya sa Bible, tutok pa rin niya. Sabi nga sa Revelation, hanggang huling pulto. Ay, basahin mo yung mga Bible mo. Dahil doon, sabi ng Panginoon, lahat yan tutok pa rin ko. Hindi nagbabago. Isa nakakatakot kasi, di ba kapag paano kaya kung ang Diyos nagbabago? Baka ma-depress tayo niya, no? Baka bigla na lang, ayoko na sa inyo, tapos mo na kayo lahat sa impyerno. Pero ang Diyos, hindi siya magbabago. Kung sino siya, yun siya magpakailanman. Kung ano sinabi niya sa kanyang mga salita, meron ba siyang hindi tinupad doon? Tanungin kita kapatid, meron bang pangako ang Diyos sa Bible na hindi niya tinupad? Gusto ko ipaalala sa iyo, pinangako ng Diyos na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tinupad niya hindi. Di ba tinupad niya? Hindi niya binawi yung kanyang anak sa cross na Kalbaryo. Hindi umalis sa cross si Jesus kahit na nahihirapan siya. At hindi pinatayin ng Diyos yung pangako niya sa atin ng banal na Espiritu. Kahit na ngayon, ang banal na Espiritu nalulungkot pag nagkakamali tayo, hindi umaalis. Nananatili ang banal na Espiritu sa atin. Pero bang hindi tinupad ang Panginoon? Wala, lahat tinupad niya. Sa sugdulang, tuparin niya ang kanyang pangako na bago palikayin ang mundo, na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para sa sala mo, para sa sala. Ganyan po ang ating Panginoon. Tutuparin niya yung pangako niya sa iyo. Yung buhay na walang hanggan, tutuparin niya. Yung langit, sigurado tayo. Dahil alam natin, hindi siya sinungaling ng Panginoon. Nung sinabi niya na kung tatanggapin mo si Jesus, mananampalataya ka sa Kanya at tatawagin kang anak ng Diyos, tutuparin niya. At isa na nga tayo sa mga anak ng Diyos. Hindi nagbabago ang isip. Hindi na. Bukas, iba na isip na naman ni Lord. But God is good. Salamat na lang, siya lang ang Panginoon at wala nang iba. At ganyan siya. Siya ay siya. Kaya ang ganda na sinabi ng Diyos, ni Yahweh, ako ay ako. Ako ay ako nga. Mula noon, ngayon, magpakailanman, hindi ako magbabago. Sa pag-ibig, kabutihan, katapatan, kadakilaan, kapangyarihan, hindi magbabago ang Panginoon. Siya ay siya. Kaya kapatid, kung nagbabago ka, minsan nagkakamali, huwag ka mag-alala, ang Diyos hindi magbabago kailanman. Tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matupad ang aking mga sinasabi. Jeremiah 1:12, sabi niya, lahat ng nakasulat sa Bible, binabantayan ni Lord yan. At sinisigurado niya, tutuparin ko lahat yan. Wala ni isa na hindi matutupad yan. Kaya love your Bible. Read the Word of God. Dahil lahat yan, tutuparin yung ating Panginoon. So ito ang maganda. Ang paalala sa atin, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. Hawak ka lang, parang relasyon ko ng mag-asawa. Huwag kang susuko. Dahil bakit? For He who promised is faithful. Umawak ka lang sa Panginoon dahil itong hawak-hawak mo, tapat yan kahit kailan, di ka lolokohin, di magsisinungaling, hindi makakalunya, di ka bibitawan. Kaya kung ako sa iyo, ang sabi ng Hebreo, let us hold fast. Ang hawakan mo lang, yung pananampalataya mo. Ngayon, may karapatan kang bumitaw sa Panginoon kung ang Diyos hindi tapat. Pero ang Diyos tapat. Pwede mo sabihin na, ayoko na, hindi ka rin naman tapat, hindi ka rin ako tapat.
Pero dito, sinasabi ng Panginoon sa atin bilang pagtatapos, huwag kang susuko. Ngayon, nararamdaman mo yung kanyang presensya, yung salita ng Diyos na parang mabigat sa puso natin. Nararamdaman mo ba? Parang yung bigat ng salita ng Diyos, alam mo kung bakit mabigat? Kasi buhay yan. Yung isip natin ngayon na pinupuno ng karunungan ng Panginoon, na minumod ng Diyos, na ang dami natin napapanood, nakikita, pero ngayon, itong salita na ito, buhay na buhay, na hinuhubog yung prinsipyo natin, pagkatao natin. That's God. Yan ang banal na spirito na kumikilos sa atin. Kaya panghawakan natin. Huwag kayong mag-alala. Meron tayong asawa, the bridegroom, Jesus Christ. Kailanman, hindi siya magsisinungaling. He is faithful and true. Darating siya, ang makikita daw sa kanya, nakasulat, faithful and true. Tapat at totoo. Diba sarap kumawak sa Panginoon? Napapayapa ka, hindi ka nababalisa. Kailangan lang natin magpatuloy. Sa relasyon na meron tayo sa Panginoon, tayo talaga ang nagkakamali. Pero ang masarap, sa relasyon na meron tayo sa Panginoon, siya kahit kailan hindi siya nagkakamali sa atin. Kaya may matibay tayong pundasyon. So as we end, mga kapatid, itong pinag-aralan natin, maging mabuti tayong tagasunod ni Jesus. At magkaroon tayo integridad sa ating mga buhay. I don't know, no? In the future, mamaya si AJ pala, magiging senador yan. Maging, o kung ano man, magkaroon kayo ng malaking business, di ba? Maging contractor. Hindi natin alam, magkaroon kayo ng malaking business, di ba? Maging milyonaryo kayo. Magulat tayo si Sister, may malaking company na po. May 1,000 employee. Wow. Diba? Ang sabi ng Diyos, pag tayo nanumpa, maging tapat tayo, maging totoo tayo, tuparin natin yung ating pangako sa Lord. At sabi nga natin, Lord, pagpalain mo ako, lalo akong maglilingkod sa iyo. Tuparin mo yan. Di ba, nag-pray tayo na maging successful yung buhay natin, maging maayos ang pamilya natin. Ngayon, pag naranasan mo kapatid, tuparin mo yung pangako sa Panginoon. Huwag mo siya kakalimutan dahil masasaktan ng Diyos at hindi siya matutuwa at lalo kung hindi maganda, magagalit ang Diyos kapag hindi tayo tumutupad sa pangako natin sa atin. So yun lang po, palakpakan natin muli ang salita ng Diyos. God bless you. Praise God. Tayo po ay manalangin para sa ating tithes and offering. And maging tapat po tayo sa tithes and offering. It's only between you and God. Kaya po, ibigay natin ang para sa Panginoon. Amang Diyos, tunay nga po, Ama, kami ay we humble ourselves before you, O God, giving you and surrendering to you all the tithes and offering. Maraming salamat na kami ay binibigyan mo ng opportunity na maalala kung gaano ka kabuti. Dalangin namin, Ama, na
Magkaroon kami, Panginoon, ng pagbibigay na may pagmamahal sa iyo. Pagsunod at pagpapakumbaba. Salamat sa aming mga kumpanya na patuloy mong pinagpapala upang maibigay namin ang para sa iyo. Panginoon, ng mga allowances, mga business, Lord God, na patuloy mong pinagpapala. Maraming pong salamat. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Lord God. You're a faithful God, and teach us to be faithful, lalo na sa gawain po ng pagbibigay. Lagi kami magkaroon, Panginoon, ng trust sa iyo. Lagi kami magbigay sa iyo, Panginoon, ng pataas na pagsamba kahit na sa area na ito ng pagbibigay. Muli, maraming salamat sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Alam niyo, naalala ko na sa ating topic. May mga bata, sa bagay, lahat tayo naging bata. May mga kasumpahan moments, pex-man, o mamatay man, di ba? Oo. Promise, hanggang talaga ganyan. Cross my heart, yan. Pero yung mga matatanda, mas mabibigyan eh. Yung mga adults. Meron yung itagamuman sa bato. Di ba? Kung hindi ko bla bla bla, di ba? Mas mabigat eh. Sa mga matatanda may ibaga, kasi meron na silang desisyon, di ba? So yun. At maraming nangyayaring ganon. So, itagamo sa bato. Kaya, tignan natin kung hindi gano'n, may mga gano'n, may threat. So yun, pero ayaw ni Lord yun. Ang lahat, meron lang pangako sa Panginoon kasi sabi ni Lord, I want to be with you forever. Sinabi nila ba yan kay Lord? At yan ang pangako na nais ni Lord at nais ni Lord na din about sa atin. Tayo lahat ay tumayo para sa atin. Salamat mo dakilang Diyos, tunay na dakila ka. Ikaw ang Diyos na mapagpala sa bawat isa sa amin ng Diyos na puno-puno ng biyaya at sadyang mahabagin. Salamat sa pagkatinuturuan mo kami, maging sa aming mga araw-araw na buhay, maging sa pagbibitiw namin ng mga salita. Kung kami man ay mga manata o mga ngako, salamat po Lord na huwag kami magbanggit ng mga bagay na iyon dahil hindi namin alam ang mga mangyayari sa kinabukasan. At nais mo na maging truthful nga kami katulad ng pangaral ng iyong mga salita. Hinihiling namin na wala na Espiritu Santo, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, sa bawat araw, Panginoon, ay maging mga anak mo kami na gumagawa ng ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, lalo na sa mga bagay, simple man, hanggang sa mga bagay na medyo may mga paghamon na kailangan. Ikaw ang aming gabay, Panginoon. Katulad na sinabi ni David, lahat nawa ng aming sasambitin, aming meditasyon, ang aming mga puso, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong pagdinig. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po kami pinapaalalahanan. Thank you for your word. Thank you for the fellowships like this na kami napapaalalahanan ng iyong salita. Ang tangi lang na aming pangako
ay yung pagsilbihan ka hanggang sa ikaw ay dumating. Tulungan mo kami na ito ay aming gawing Panginoon ng aming buong puso sapagkat kami nananampalataya sa iyo. Kaya nga pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos. Katulad ng sinabi ng David, ay tinago niya ang iyong salita sa kanyang puso upang hindi siya makapagkasala. Salamat, Panginoon. Hindi mo po pinababayaan ang bawat isa. Alalahanin mo po ang mga kapatid namin na may sakit. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Salamat po sa iyong mga dakilang himala na ipinapakita sa bawat isa sa kanila. Ano man po ang kalagayan nila, ipuhin mo po sila, bigyan mo sila ng kaaliwan. Ano man po ang pangangailangan, ang mga suliranin na kanilang kinabibilangan, sa pangalan ni Jesus, aming pong dalangin, akayin mo sila, Panginoon, at itaas mula sa kanilang mga pagsubok na nararamdaman. Kaya mga kapatid, gawa sa ating darating na linggo, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesus, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ang sumang ating lahat. Tayong lahat ay magsabi ng Amen.